Ikaw pa pupunta ka doon sa mga gutom na buhaya? Ano to ha? Senaryo to ha? Di ko... Linaw dun sa na inventaryo pa lang nila yung itinaas nila ayon dun sa pag-uusap po. Yan, kay Marcoleta. Ibig sabihin, overprice yung 2 hanggang 3 linggo na ibinenta sa aming fuel. I-refund nila yung ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay lalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang TV, issue ng bayan. ating pag-usapan. Mega love shoutout sa lahat. Pasok na mga suke saka makakapanood ng kanal at ng Team Replay. Para sa mamamayan, totoong laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, Walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Friday today. issue ng bayan. Ating pag-usapan. Next week, Holy Week. Next week ba? Walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan, totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan at totohanan. Para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin. OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maganda. Umaga, hapon, gabi sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, magso-subscribe at nakasubscribe. At pakiclick na rin at paki-double check kung nakasubscribe na nga ba kayo. At pakiclick na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Maraming salamat sa gagawa, sa nakagawa at saka sa gumagawa. Complete accessories, kompleto sa recados. Mga kayo, sa description box pakipuntahan, meron po tayong mga backup channel dyan. Mahirap na. Unahan na natin, i-anticipate na natin. Kung mahilig ka sa food, sa pagkain, ng kahit anong pagkain, yung mga buy one, take one, yung mga mura na, marumi pa, wentit, ayan yan. Tito ng ina mo, Tito John. Paki-subscribe mga kayon kung hindi naman kalabisan sa aking kahilingan. Kung mahilig ka rin sa podcast, yung mga usap-usap, alam ko naman yung mga OFW natin minsan, marami kayong ginagawa, nalulungkot kayo, naboboring kayo, hayaan yung pasiyahin ko kayo. At kung wala naman kayong problema o unti lang ang problema nyo, tara, dagdagan natin. When Tito Talks, paki-subscribe na rin mga kayon. Kung mahilig ka naman sa travel, abay, Joe Malone Work Travel. At kung mahilig ka naman sa Manila Clearing Operation, abay, yung kwentong Maynila. Complete accessories. Diba? Naisip ko na yan. Nakapaghandaan ko na yan. Diba? Ayun ang maganda. Yung eto ka pa lang, pero ang utak mo, ahead of time na. Siyempre, hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng, solusyonan natin, nandiyan na yung problema. Hindi, dapat, wag natin hayaan na maging problema at isipin natin kung ano yung magiging solusyon kahit na hindi pa nag-i-exist yung problema. Maraming salamat sa mga gagawa, sa mga makaka-appreciate, yung mga pupunta talaga sa description box, ipagsusubscribe yung mga nakalink dyan. Maraming salamat sa inyo. Umpisahan na natin ang tunay na laban dito sa Pilipinas. We confirm that the Council for the Vice President submitted a letter today to the Committee on Justice stating that the Vice President will not be attending the hearing tomorrow in light of the constitutional objection raised therein. Attorney Michael Powa
one of the Duterte's lawyer. Okay. Talagang hindi aatin si BP Inday Sara. You know why? I will tell you the truth and nothing but the truth. So help me God. Ikaw pa pupunta ka doon sa mga gutom na buhaya? Ano to ha? Senaryo to ha? Di ko senaryo to. Halimbawa, nasa isang lugar ka. Di ba? Tapos alam mo na, puta, may mga karatula na dyan. Buhaya, marami, nangangain ng matitinong tao. Pupunta ka ba doon, tatalong ka para kainin nila? Siyempre hindi. Diba? Hindi ka pupunta. Therefore, I conclude, hindi ka aatin. Gutom na yung mga buhaya eh. Tapos papakain mo yung sarili mo. Diba? Again, minabasa ko na to eh. At sinearch ko na din sa Google. Search na din. May karapatan na hindi umaten si BP Inday Sara. Kasi sinasabi nila, sabi mo, prepared ka. Sabi mo, you wanted a bloodbath. Tapos hindi ka aatin. Napagtanto na nila eh. Diyan, na hindi pwede mag-cross-examine yung mga attorney Duterte, ni mga lawyer ni Duterte. Ano, bali? Saka hindi naman yan ang impeachment court. Tapos ang usapan, ang tunay na nang umahawak ng impeachment court, yung sa Senado. Ang trabaho ng House of Representatives, i-file yung dokumentado, tapos tignan kung sufficient, at sila ang magbibigay ng probable cause kung sasabihin nila na merong grounds for impeachment. Hindi sila ang impeachment court. Ang itunay na impeachment court sa Senado. Kung saan yung mga senador ay mag-a-act ng sila ang mag-a-act as justice. So may karapatan si BP Inday Sara na wag umaten, lalo na at pumunta sa mga lugar na kung saan gutom na gutom ang mga buhaya. Ano, ipapakain mo yung sarili mo? Senaryo yun, ha? Di ba? Sa mga probinsya natin, di sa Pilipinas, di ba? May mga karatula dyan, may mga buhayang pagala-gala. Ito, pinagsama-sama. Dami. Di ba? Pinagtawanan si Ridon? Di ba? Ano pa lang, pinag-uusapan pa lang nila yung rules ng house. Tapos kung ano na pinagsasabi, atat na ang bilis. Napahiya eh. Di ba? Kay Rufus, tandaan niya, napahiya. Di ba? Nandoon pa lang sila sa usapan ng house rules. Tapos kung saan na napunta, yun yung sinasabi na ang lumaan tumakbo ng matulin pag nadapa, tanga. Totoo naman yung sinasabi nila. Pamumulitika pa rin yung inaasikaso nyo. Hindi nyo babatid? Sa bagay, hindi nila alam eh. O alam nila, pero nagbubulag-bulagan sila. Ayan ang social media. Makikita mo kung ano nangyayari sa Pilipinas today sa kalsada. Sa bagay, hindi naman laking kalsada to mga to. Hindi gaya ni Robin Padilla. Kaya talagang, ewan ko ba, pero hindi kasi yan eh. Hindi mo na kasi kailangan pang maranasan kung ano yung naranasan ng mga mahihirap para ma-realize mo o para pagmalasakitan mo yung tao. Kasi ang problema, lagi nila sinasabi ito naririnig nyo na to eh. Hindi kasi yan mahirap eh, kaya hindi nila alam yung buhay ng mahirap. Pero sa totoo lang, yung wise men, hindi na kailangan pang danasin yung hirap. Ang kailangan lang yan, i-analyze niya, ma-realize niya, at pagmalasakitan niya. Hindi na kailangan pa na halimbawa ako, hindi ko alam yung sinasabi niyo eh. Kasi hindi ka naman mahirap, Joe Malone eh. So kailangan, iramdaman ko pa ba yung maging mahirap para maging kayo? Para ma-feel ko yung nararamdaman nyo. Hindi. Although mas maganda nga yung ganun. Pero syempre, mag-a-accept pa ba ako ng para bumaba sa baba, para maramdaman ko muna yan. Kailangan pagmalasakitan mo na kagad yung tao. Whether naramdaman mo, naranasan mo, na-experience mo, or else. Diba? Kasi ang tunay na malasakit, binibigay sa tao. Hindi mo na kailangan pang danasin o ranasin o experience yung mga pinagdaanan nila. Talagang hindi kayo mag-aabot. Pag ganun. Kasi hindi nyo parehas naramdaman. Diba? Pero in the first place, kailangan mo pa bang ma-experience yung naramdaman nila? Ibigay mo na yung malasakit na kailangan ng ibang tao. Diba? Ganun dapat yung thinking eh. Senator Padilla talaga, si Robin, believe ako yung prinsipyo eh. Diba? Pinag-uusapan natin yung prinsipyo niya. Sinasabi niya na kung tatakbo siya ng vice presidente. Alam mo sinabi ni Senator Robin Padilla?
kung sasabihin ni Tatay Digong, tatakbo ako. Yung loyalty na kay Tatay Digong eh. Di ba? Yung tiwala 100% eh. Hindi walang duda. 'Di ba? Sabi ko nga hindi mo pwedeng ibigay kasi yung tiwala mo ng 80% lang, 90% lang. Kailangan, if you cannot go 100% all the way, then do not go at all. 'Di ba? Simple. Okay? Ganun talaga sa Pilipinas. Okay. Mas pipiliin kong iilaan ng aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino upang maibsan ang hirap sa gastusin ng pamilyang higit na nangangailangan. Tama naman. Tama si BP rito. Kasi ang inaatupag nila, impeachment, pamumulitika eh. Tingnan nyo yung hirap sa labas. Tingnan nyo yung hirap sa kalsada. Meron ako rito. Maganda yung susunod natin na video. Dito, wala tayong ebidensya. Pero alam natin, sa salitang kalsada, sa experience ng kalsada na talagang inabuso. Sa susunod na video, papakita ko sa inyo. Pero dito muna. Tama naman, di ba? Hindi natin nakikita kung ano yung nangyayari sa kalsada, lalo na yung mga nakatira sa subdivision, sa mga villages, sa mga exclusive. Hindi nila ramdam yung pagtaas ng kuryente kasi may pera. Ay, pagtaas ng gasolina kasi may pera sila. Yung sa palengke nga di ba? Yung tumaas yung mga bilihin, yung mga presyo ng gulay, hindi nila alam. Kasi marahil, hindi naman sila namamalengke. Pero ang point ko kasi, di ba, kailangan mo pa ba mamalengke para maranasan mo kung ano yung nararanasan ng mga mahihirap? Kung tutuusin, oo. Pero hindi na dapat mo pang danasin pag malasakitan mo na kasi kaagad. Kasi wala kayong mararating eh. Alam ba? Hindi mo kasi naranasan eh. Bumaba ka, mamalengke ka, mag-commute ka. Okay, nag-commute naman yung tanga. Sabi niya, ay oo nga no. Totoo nga yung sinasabi nila. Di ba? Kung tutuusin, pwede mo nang pagmalasakitan eh. Hindi mo na kailangan pang pagdudahan. Hindi na mo kailangan pang marinig na, hindi mo kasi alam, kasi hindi ka naman bumababa, hindi ka naman nagko-commute, hindi ka naman nahihirapan. Kailangan pa bang gawin yon? Kung simple lang ang solusyon, pagmalasakitan na kaagad, kasi ang interest nyo ng ibang mga politiko, hindi naman natin nilalahat, pang sarili lang. Naging ganid na kayo sa posisyon, sa upuan ninyo. Hindi nyo na pagmalasakitan yung ibang tao. Simple. Tuloy natin. Yung kahapon. Mr. Chair. Go ahead. Opo. Ito yung nag-walkout si Marcoleta, yung sa previous na video natin. Ito yung kasunod. Maikli lang to. Mayroon lang akong highlights dito na kailangan natin na pag-usapan. Malinaw dun sa na inventaryo pa lang nila yung itinaas nila ayon dun sa pag-uusap po. Yan, kay Marcoleta. Ibig sabihin, overprice yung 2 hanggang 3 linggo na ibinenta sa aming fuel. I-refund nila yung 100 to 120% na itinaas dito kung inventaryo pa yung ibinebenta. See? Yun ang sinasabi ko. Yung inventaryo, meaning, nasa inventaryo pa nila. Hindi pa talaga siya yung affected na DOE. Siyempre, kumbaga, in other words, hindi natin alam to eh. Medyo, tong trabaho na to. Hindi natin alam yung point ng DOE. Ito sinasabi na ito naman ni Bella. Kay Marcoleta, yung nagagalit si Marcoleta, nag-walkout siya eh. Kasi hindi maipaliwanag na itong DOE kung bakit tumaas sila 100 to 120% na diesel saka gasolina na tinaas nila. Hindi nila maipaliwanag kaya nag-walkout si Marcoleta. Ganito eh. Yun nga yung sinasabi ng mga ilan nagpo-post. So old stock pa pala yun. Nasa inventory pa pala nila. Bakit nagtaas agad kung meron pang 1 to 2 weeks na allotted time? So, hindi natin alam to Hindi natin alam to. Pero kung salitang kalsada, magigets nyo to eh. Diba? Magigets nyo to. So, bakit sila nagtaas agad? That's the question. Bakit sila nagtaas agad? So, syempre magpapaliwanag ang DOE. May paliwanag ang DOE. Hindi matanggap kasi, hindi kasi maintindihan ni Rodante Marcoleta. Kasi simple lang eh. Bakit kayo nagtaas agad? Knowing na inventaryo pa lang, yung nasa inventaryo pa lang kayo, meron pa kayong stock. Bakit na kailangan ng taas agad? Alam na natin to. Alam natin to. Di ba? Alam na natin to. Kaya inaano nila Senator Win Gatchalian dito kung meron bang, hindi naman lahat, pang-aabuso na nangyari, na ginawa. Puta, alam nyo to? Hindi tayo bata para hindi natin malaman yung mga ganyang klaseng estilo. Lumang tugtugin na to, napanood ko na to, kumita na to, tapos ngayon gusto nyo pang kumita ulit? Tuloy natin.
And we just want to make sure na hindi inaabuso ng ibang Exactly. again, hindi ko linalahat ha, hindi inaabuso ng mga enterprises itong abnormal situation. Are you monitoring this situation? Yes, Mr. Chair. Currently, we are conducting market monitoring, but we note that we have limited visibility on the data, and we are hoping to receive disaggregated data, particularly on gas station level data, so that we can also map out if there is But not only gas station, but you have to go upstream. Yes, Mr. Chair. Diba? We have already previously sent a letter request for information from the DOE, but we are hoping to coordinate also with the DOE, Mr. Chair. To Ang receive problem more kasi, monitoring. Director Rinos, wala kayong visibility on the purchase price. Tama? Use the mic. Mr. Chair, if you look at the law, because this is the very big elephant in the room, our Section 14A says that the DOE Says. shall monitor, publish daily international crude oil prices. We're doing that now with maps. As well as follow the movements of oil prices. We're doing that with the gasoline station. Yeah. No, but- so We're not only monitoring the prices, but monitoring abuses, possible abuses, and monitoring possible profiteering. we're doing that extra effort, Mr. Chair. That's why Yusek Quimpi has been saying that despite this limitation, Yeah, pero paano nyo malalaman kung hindi nyo alam purchase price? So- And you just take replacement cost as the so what we do, as the as the accounting computation. again, at the very limitations of the law, we are forced to do it on the ground. Kasi yun ang mayroon kaming follow the movements. Doon ang requirement na pwede kaming mag-monitor sa pump price. And we're doing that. Kasi ako, napanood ko yung interview ng, I think si Mr. Baluena, hindi mo naman kailangan maging ekonomista o kasing galing ni Mr. Sunny Africa. Talagang, bakit bibili lang ng oil companies? Katataas lang ng presyo kaninang hapon, bukas iba na yung presyo. Yun. You don't need to be an economist to do that. Lumang presyo yung binili nila eh. Salitang But the kalsada point of yan. what matter here is, under the, ito i-remind ko lang, under the excise tax law suspension, binigyan namin ng kapangyarihan ang DOE para tignan yung mga presyo. Use that power and submit to us an analysis whether enterprises are abusing the situation. Yun ang sinasabi natin. Pero alam na natin to eh. 'Di ba? Kung ako tatanungin syempre, may mga kanya-kanyang ano yan eh. Kumbaga, hindi natin alam talaga kung ano yung sinasabi ng DOE. Pero obvious eh. 'Di ba? Malalaman natin yan sa salitang kanto. May pagkakataon, may opportunity. Iilan lang yung mga nakita ko na may mga iilang kumpanya, mga ano pa din na hindi masyado nagtataas. Kaya saludo ko dun. Kung sino man kayo, alam nyo yan sa sarili nyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi man namin kayo makita. Hindi naman namin makita na yung mithiin nyo na wag muna tayong magtaas. Old stock pa naman to eh. Si God naman nakakakita niyan eh. Again, ang tingin ni God kung gaano kaklaro yung puso, kung gaano kabuti yung puso. Hindi mo na kailangan pang ipangalandakan sa iba na, hindi kami nagtaas. Kasi, old stock pa naman namin to, hindi pa naman kami umu-order talaga. So, pagka umorder kami ng bago at yun yung mahal, doon pa lang kami magtataas. Hindi naman eh. Hindi naman kami makakakita niyan. Di ba? Hindi man namin makakita lahat, pero mahalaga nun si God. At doon sa mga umabuso, syempre magdadahilan kayo. Ano yan eh. Di ba? Magdadahilan kayo. Totoo naman, wala namang ebidensya. Di ba? Pero syempre kung salita ang kanto, alam na namin to. Kumita na to. Hindi naman kami bata. Sigurado merong abuso nangyari dyan. Huwag niyong sabihin wala, huwag niyong sabihin hindi. Di ba? Yan ang hirap eh. Ginagawa tayong tanga eh. Ginawa din namin yan noon. Di ba? Sa magulang namin, yung mga ganyan tubo-tubo, patong-patong. Buta yun. Ginawa din namin yan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik dito. Huwag na tayong maglokohan dito. There is an opportunity eh. There is an opportunity. And you grab the opportunity. Walang pinagkaiba yan ng pandemic. Diba? Walang pinagkaiba yan. Pero at least nung pandemic times, nairaos natin dahil kay Tatay Digong. Hindi gano'n naman kahirap. At least nakaraos tayo. Ngayon, parang umuulit eh. Alam niyo yon? Nakita niyo yung mga hirap sumakay? Puta, maahawa ka.
Kaya laking swerte namin, ako, laking pasasalamat ko lagi, araw-araw sa Panginoon. Talaga. Na yung trabaho ko, it allows me to fetch my kids back and forth. Bihira yung nakakagawa nun, bihira yung may ganung pagkakataon. Aminin man natin o hindi, di ba? Kung ang trabaho mo, ang business mo still allows you to fetch your kids back and forth, hatid sundo, magpasalamat ka na dahil hindi lahat kayang gawin yun. At hindi lahat merong opportunity na gawin yung mga bagay na ganun. Dahil yung iba, hindi pwedeng umabsent, nasa opisina or nasa abroad. Di ba? Yung milestone ng anak nila, nai-skip nila. Kaya ako, pasalamat ako sa ganitong klaseng trabaho ko. Kaya talagang, hindi ko, alam ko yung sakripisyo ng mga OFW natin. Alam ko. Kung ako nga bata-bata, aalis ako. Aalis ako sa Pilipinas. Tapos daling ko yung mga asawa, yung mga anak ko at saka asawa ko. Dadaling ko. Kasi, dito, pag may pera ka, may bilang ka. Pag wala kang pera, puta wala kang bilang. Masakit. Masakit yung salita na yan. Talagang masakit. Kung sino man yung tatagusan yan, puta masakit yun. Kaya pag naubusan ka ng pera dito, puta patay. Hindi ka lang mawawalan ng pera, puta, parang mawawalan ka rin ng power. Sa mata ng sa mata ng tao. Sa mata lang ng tao yan. Pero syempre sa mata ng Diyos, ibang linggo, ibang yan. Ibang usapan yan. Meron pa tayo rito. Meron pa tayo. Ang tunay na problema ng Eto kahapon lang to Kahapon lang. Ay, kagabi. Pilipinas ay hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay lalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Tanggalin ang mga miyembro ng kabinete at kanilang mga kasamahan na nagpapahirap sa mga Pilipino. At huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Yes. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Diba? Tama. Corruption is number one. Talagang yung pera napunta na sa kung saan-saan. Napunta na sa kung saan-saan bulsa. Imagine kung tama yung napuntahan ng mga taxes natin, yung mga pondo ng bayan. Siguro, hindi ko naman sinasabing guarantee na aangat agad-agad. Pero at least makikita ng bawat Pilipino. Mararamdaman Mararamdaman ng nasa baba. Mararamdaman ng mga nasa mahirap na posisyon ng level ng estado ng buhay nila. Yung kahit papano trabaho ng gobyerno matino. Kaya nga, yung flood control, panay ang lihis, natutuwa pa. Sa totoo lang, tuwan-tuwa sila sa impeachment. Kasi nandiyan dyan lahat ang utak o yung focus ng tao. Nawawala na sa impeachment, natatabunan na. Can you just imagine trilyon yung nawala? Just because nagalit tayo kay BP Inday Sara, sila, hindi na nila habulin yung nawala. Ngayon, panibago yung issue, impeachment. Sabi ko iisnabin lang tayo. Yung mga yan, para mga vlogger din yan. Pag wala ng issue, gagawa ng issue para matapunan yung mga previous na issue. Iisnabin lang yung mga basher. 1 month lang. Sa experience ko binabash din ako, lalo na sa Facebook. Sa experience ko, 1 buwan lang tatagal, maximum, ang bash sa'yo ng mga audiences sa SOCMED. 1 buwan lang. Matagal na yon. Usually, 1 week lang, 2 weeks lang. Hindi yan pan-lifetime kasi wala naman talaga silang pakialam sa'yo Natutuwa lang sila i-bash ka. Plak, 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 plak. Tapos, hindi ka nabibigyan ng pagkakataon yan. O, next time, paano na yan? Kakalimutan ka niya. 1 month. O, nangyari sa atin ganun Ang ginagawa ng mga politiko para tayong basher, ibabash natin online.
Tapos wala na. Istabin mo lang yan. 1 month lang yan. Makakalimutan niya na yan eh. May sariling buhay din yan. May gagawin ding iba yan. Magiging busy din yan. Makakalimutan din nila yung issue na to. Same. Logic applies sa government politics. Yung sa amin, sa side namin, sa mga content creator, social media influencer, political vlogger, pag binash kami, 1 week, 2 weeks, matagal na yung 1 month. Iba na topic. Iba na. Wala. Ganun na ganun. Yung logic, same lang. Walang pinagkaiba. Kaya nga sabi ko sa inyo, yun yung pinaka nakakapagod na part. Hindi yung pagkikipaglaban eh. Kasi nakikipaglaban pag alam mong tama ka, alam mong tama yung pinaglalaban mo, alam mong walang bahid ng ano yung pinaglalaban mo, lalaban ka eh. Ang sugat sa'yo, alam mo, hindi yung pakikipaglaban eh. Ang sugat sa'yo yung ini-snub na kayo. Na parang wala nang saysay yung pagsalita nyo, na wala naman nakikinig. Diba? Sa atin, alam natin to. Alam natin tong kayo, yung mga viewers ko, yung mga audiences ko, nakikinig kayo sa akin. Alam natin to. Alam natin yung laban natin eh. Alam natin yung gusto natin kay BP Inday Sara. Alam natin yung hirap. Alam natin yung hinihirap nyo. Alam natin yung mga nangyayari. Paano yung mga hindi alam? Ang dami nun. Paano yung mga nabubulag-bulagan? Paano yung pinagkakakitaan sila? Diba? Marami yan. Ang tinatopic, politics. Naabutan ko kasi yung time na halos kami-kami pa lang eh. Kami-kami pa lang, hindi pa masyado sila nagla-live yung House saka yung Senate. Pagka may hearing, hindi nagla-live sa YouTube, sa Facebook. Palang naabutan ko yung time na yun, kami pala yung mga YouTuber nun eh. Talaga maayos ang kitaan kasi kami-kami pa lang. Natuto na sila, dumami na. Kasi nga, pinagkakakitaan na. Diba? Sa sample. Example ng pinagkakakitaan na. Sa Facebook, sa social media nyo, kayo, lahat kayo. Bihirang-bihira na kayo makakabasa ng post ng isang tao sa nangyari sa buhay niya. Karamihan nagre-reels na. Wala nang post, 'di ba? Post, video, photos, gano'n. Wala na masyado nagpo-post, lahat puro nagre-reels na. Hindi kayo tingnan nyo. Kaya sa feeds ko, yun ang lumalabas eh. Wala na ako nakita, lahat share ng reels ng iba, o kaya share ng reels niya, o kaya reels niya. Wala na yung post na talagang text post. Wala na. 'Di ba? Nawawala na yon, lahat nagre-reels na. Kasi natutuwa sila pagka may mga views, tapos natutuwa sila sa gasinong kinikita nila. Gasino lang kita sa Facebook eh. Kasi kahit mag-billion ka eh. Unless lahat ng video mo, milyon-milyon. Pero minsan, tsambahan lang eh. Makaka-1 milyon ka, magkano lang yan? Wala pang, baka $1 lang yan. Magkano $1? 57 pesos, 58, 59 pesos. Yun lang ang kitaan dun. O sila lahat nagre-reels na. Hindi ko naman inaano na huwag kayong mag-reels. Okay lang yun. Walang problema dyan. Lahat kayo. Kasi iba dyan, pang-maintenance, yung mga may edad, yung mga matatanda, yung mga senior, ang gusto nila pang-maintenance lang yung kinikita nila sa social media. Walang problema dun eh. Diba? Well, at least kahit pa paano may napagkukunan sila. Diba? Walang problema dun. Ang nagkakaroon ng problema dyan, yung kahit privacy na ng isang tao, binibidyohan para may mai-content lang. Alam nyo yan. May nakita na kayo yan. Diba? May nakita na kayo dyan. Gusto nyo example? Ito example. Ito malapit eh. Without the consent, bibidyohan. Kunyari, may nakita na ako nito eh. Yung mga booth sa mga mall. Yung mga booth sa mall na mga may tindang, kunyari, mga tinapay, kaya yung mga shake-shake, yung mga ganon. Kumakain yan, doon lang din eh. Di ba? Uupo, tapos may dalang baon, kakain lang doon. Choice ng tao yon. Choice ng tao yon. Tapos may nag-video. May nakita na ako nag-video. Tapos kinaption niya. Grabe yung may-ari, Hinayaan niya lang, di man lang naglagay na isang table para doon kumain yung mga tauhan niya. Content, nilagyan ng background music, pinagkakitaan. Tama, mali. See? Yun yung sinasabi ko, na even yung mga privacy, yung mga private moments ng isang tao, gagawing content ng iba. Pagkakakitaan ng iba. Para ano? Para kumita sila kahit papaano. Maganda, umabot ng 1 million yung views nito. Nilagyan ng caption, nilagyan ng background na kanta. Choice ng tao yun na doon siya kumain eh. Na, mabilisan na kain. 15 minutes na lunch break, mabilisan, tapos balik na ulit, angat na ulit. Tama yung sinabi nila nila pahigop lang ng taho. Lamig ah. Tama yung sinabi nung napanood ko. Ang hirap na raw magpatawa ngayon. Kasi masyado ng sensitive yung tao. Tapos masyado ng pinopost na sa SOCMED. Nagiging sensitive na sa lahat ng bagay. Nagiging sensitive na. Sasabihin mo, gagawin mo.
Nagiging sensitive na tayo kaya ang hirap na raw magpatawa sa ngayon. Tama naman, di ba? Ang hirap na eh. Meron nga, ito, good example. Pilay, nagnenegosyo. Titinda ng sigarilyo, kunyari, okay, titinda sa pagita, sa kalsada, pilay. Tapos lalagyan ng caption. Kung pagod ka na at gusto mo na magreklamo sa buhay mo, ano pa kaya sila? Tapos lalagyan ng kanta. Boom! Okay, inspirational. Check. Tama. Ang tanong, private moment ng tao yon. Hindi ka nagpaalam na i-content mo siya. May views ka, kumita ka. Pinagkakitaan mo. Ngayon, sabi mo, ay puta, okay ah. Okay pala yung ganon. Gagawa ulit akong ganon. Maghahanap ulit ako ng mga pagkakataon na ganon. Yung mga Grab rider. Ay di, wag na sabihin Grab. Yung mga food delivery, mga nagmumotor, kakain yan usually sa lapag. Kakain. Choice nila yon ha. Choice nila yon. Kakain doon sa bangketa. Tapos may mag-video. Lalagyan ng music. Lalagyan ng caption. Patay. Diba? Huwag niyo sabihin hindi. Content creator din ako eh. Oo, inspirational. Pwedeng maka-inspire ng iba. Tama eh. Tama yung intention pero mali yung pamamaraan. Tama, mali. Diba? Tama yung intention na, pagka binidyo ko to, lalagyan ko ng kanta, lalagyan ko ng malungkot na caption, malungkot na background music. Makaka-inspire ako ng ibang tao. Tama. Tama. Inspirational. Ang tanong, yung pamamaraan, tama ba? Ang nasa puso ng tao pala na yon. Oo, magaling siya gumawa ng maglagay ng kanta, mag-caption para kumita siya. Hindi pala malinis yung puso na gusto niya lang niya maka-inspire ng iba. Patay. Kaya nga nung nagkaroon ng monetization sa Reels, puta lahat naging ano na eh. Lahat naging content creator na eh. Wala masama kung gusto natin lahat maging content creator pero gawin natin ng tama. Gawin natin ng may malasakit. Kung i-inspire kayo ng iba, kayo na lang yung kunan nyo. Gumawa na lang kayo ng istorya. Wag na lang sana yung kukunin natin yung pagkakataon na atensyon ng ibang tao. Yung senaryo ng ibang tao tapos i-upload natin online, lalagyan natin ng background music. Parang ang hirap nun. Diba? Parang, oo nga, maganda yung intention mo pero yung pamamaraan mo, yung puso mo, hindi. Not unless hindi ka nagmo-monetize. Or, hindi mo talaga siya pagkakakitaan. Maraming salamat, Joe Malone TV. Issue ng Bayan, ating pag-usapan.